Isang lalaking may dala-dalang briefcase ang pumasok sa eroplano. Nagbigay siya ng sulat sa isang flight attendant at pagkatapos ay naglaho ng tuluyan. Walang pagkakakilanlan, walang bakas, walang katawan. Isang pangalan lang, D. Cooper. Siya ba ay isang henyo sa krimen o ang perpektong multo? Nobyembre 24, 1971, bisperas ng Thanksgiving. Ang Northwest Orient Airlines Flight 305 ay lumipad mula Portland patungong Seattle, isang maikling flight para sa mga pasaherong naglalakbay para sa holiday. Kabilang sa mga pasahero ay isang kalmadong lalaki na nakasuot ng madilim na suit sa upuan 18th C na bumili ng ticket gamit ang cash sa pangalan ni Dan Cooper. Umorder siya ng bourbon na may soda. Pagkatapos, ipinasa niya kay Florence Schaffner, ang flight attendant, ang isang nakatiklop na sulat. Sa sulat na iyon, may nakasulat na nakakagulat na mensahe. Ang eroplano ay hinuhold up. Napapakakalmado at kontrolado, ang mga kilos ni Cooper ay magiging bahagi ng kasaysayan. Nagsimula na ang paghahay ng Flight 305. Malapit nang masaksihan ng Amerika ang isang misteryo na hindi kailanman malulutas. Nang sumakay ang isang lalaking nagngangalang Dan Cooper sa Northwest Orient Flight 305, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Inilarawan siya bilang isang taong nasa mga 6 na talampakan ang taas at nasa edad 40 hanggang 45. Isang detalye na pinagkasunduan ng maraming saksi. Nakasuot siya ng itim na suit at kurbata na malayo sa karaniwang kaswal na suot sa mga flight. At may dala siyang briefcase at ang laman nito ay malapit ng maging paksa ng pandaigdigang intriga. Magalang siya, sobrang magalang na walang sinuman ang maghihinala sa kanya. At napakatahimik, walang ipinapakitang anumang senyales ng kaguluhan na malapit niyang ilabas. Sa buong insidente, hindi niya itinaas ang kanyang boses, nanatiling kalmado. Nang una niyang hindi pansinin ang kanyang sulat ang flight attendant na si Florence Schaffner, marahil iniisip na sinusubukan lang niya itong kausapin. Marahan siyang nagpumilit. May malinaw na bigat sa kanyang mga salita. Miss, mas mabuting basahin mo ang sulat na ito. Mahalaga ito. Mayroon akong bomba. Ang mensahe ay napakalinaw, maikli, at nakakatakot. Ang mga hinihingi ni Cooper ay napakalinaw at partikular. Walang puwang para sa hindi pagkakaunawaan. Gusto niya ng $200,000 sa $20 na bill, na noong panahong iyon ay napakalaking pera. Isang tunay na kayamanan, 4 na parachute para may mga pagpipilian, at isang fuel truck na naghihintay sa Seattle para mag-refuel sa sandaling lumapag ang eroplano. Nagbabala siya na kung ang kanyang mga hinihingi ay hindi masusunod ng eksakto at mabilis, pasasabugin niya ang bomba, isang banta na nakabitin, napakatoo sa hangin. Seryoso ang tripulante sa kanya. Wala silang ibang pagpipilian, kundi ang maniwala sa kanya. Ang kanyang kalmadong pag-uugali, halos nakakabahala, ay nagpaparamdam na mas totoo ang banta. Humingi pa siya ng isa pang bourbon, na para bang isa siyang ordinaryong pasahero sa isang regular na flight, at nag-alok pa siyang magbayad, isang kakaibang magalang na kilos sa gitna ng labis na kaguluhan. Naging maingat siya sa paghahatid ng ransom. Tinitiyak na ang bawat detalye ay sinusunod ng eksakto. Ang kaalaman ni Cooper tungkol sa mga parachute ay tila hindi mababaw, at ang kanyang pagiging pamilyar sa Boeing 727, lalo na sa mga hagdan sa likod, ay nakakabahala. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng napakaingat na pagpaplano, isang napakadetalyadong plano, halos parang pelikula. Lubos niyang kontrolado ang sitwasyon, idinidikta ang kanyang mga termino ng matatag nang hindi nagpapanik, kahit sa ilalim ng labis na presyon. Nag-alok pa siya sa tripulante ng bahagi ng pera ng ransom, isang kilos na, sa parehong oras, kakaiba at nakakagulat na maalahanin. Napagtanto ng tripulante na may lumalaking pagkabahala na nakikipag-ugnayan sila sa isang hijacker na hindi pa nila nakita, isang napakakalkulado at kontroladong tao. Tila lumabas siya sa isang pelikula ni 007, ngunit walang glamour. Bawat galaw ay pinag-isipan, bawat salita ay maingat na pinili. Laging isang hakbang siya sa unahan, inaasahan ang kanilang mga reaksyon at pinaplano ang kanyang susunod na galaw. Parang isang mahusay na manlalaro ng chess. Ang tensyon sa cabin ay nararamdaman. Isang makapal na ulap ng takot at kawalan ng katiyakan ang nakabitin sa lahat. Ang tensyon sa hangin ay napakakapal na maari mo itong hiway ng kutsilyo. Habang umiikot ang Flight 325 sa Seattle, nagmamadali ang mga awtoridad na tipunin ang pantubos at mga parachute.
Sinabihan ang mga pasahero na may kaunting problema sa makina ang eroplano para manatili silang kalmado. Lumipas ang mga oras, ngunit matiyagang naghintay si Cooper. Nang lumapag ang eroplano, maayos na naganap ang pagpapalit. $200,000 at 4 na parachute ang naihatid, at ang mga pasahero ay pinalaya. Ang crew lamang at ang flight attendant na si Tina Maklow ang naiwan sa eroplano. Sinuri ni Cooper ang pera at ang mga parachute din, pagkatapos ay nagbigay siya ng bagong mga tagubilin. Lumipad patungong Mexico City sa mababang altitude at mabagal na nakababa ang landing gear at ang flaps ay nasa 15 degrees. Ang mga detalyeng ito ay nagpapahintulot ng isang parachute jump. Ipinilit niya na manatili si Tina sa cockpit at siya ay nag-iisa sa cabin ng pasahero. Napakabait ni Cooper. Nag-alok pa nga siya ng pera mula sa pantubo sa crew, ngunit tumanggi sila. Malinaw na alam niya ang mga detalye ng 727. Sinunod ng crew ang kanyang mga utos ng walang pag-aalinlangan. Nakahanda na ang entablado para sa kanyang susunod na galaw. Hindi pa tapos ang hijacking. Ang Boeing 727 ay lumipad patungong Mexico City, pero may iba pang plano si Cooper. Sa loob ng eroplano, mag-isa, naghanda siya para tumakas habang lumilipad ang eroplano sa madilim at mabagyong kagubatan ng Washington State. Binuksan niya ang hagdan sa likod, isang napaka-espesyal na feature ng 727. Alas 8:03 ng gabi, hawak ang pera ng ransom na nakakabit sa kanyang katawan. Tumalon si Cooper sa malamig na gabi. Napansin ng mga crew ang isang warning light at pagbabago sa cabin pressure, pero sa oras na iyon, nawala na si Cooper. Ligtas na lumapag ang eroplano sa Reno. Naglaho si Cooper na parang bula, walang nakakita sa kanyang paglapag. Sa ibaba, isang malawak at hindi kilalang kagubatan ang naghihintay na may napakalaking espasyo para magtago o mamatay. At doon nagsimula ang alamat ni D.B. Cooper. Ang FBI at lahat ay puno ng tanong. Nagawa ni Cooper ang imposible. Ngayon, para siyang anino sa gitna ng bagyo. Ang FBI ay naglunsad ng Operation Norjack, isa sa pinakamalaking paghahanap sa kasaysayan ng Amerika. Masinsinang naghanap ang mga ahente sa kagubatan ng Timog Kanlurang Washington, humaharap sa matinding lamig ng taglamig at mapanganib na lupain. Wala silang nakitang bakas ni Cooper o ng kanyang parachute, at lalong-lalo na ang pera. Libu-libong pahiwatig ang inimbestigahan, mga suspek ay tinanong, at gumawa pa nga ng retrato ng suspek. Ang mga tao ay lubos na nahumaling sa kuwentong ito. Napakalaki ng presyon. Ang pangalang D.B. Cooper ay naging sikat dahil sa isang maliit na pagkakamali ng media na lalong nagpakilala sa kanyang alamat. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, si Cooper ay nanatiling nawawala, parang anino. Sa bawat linggong lumilipas, lalong lumalamig ang kaso. Ang pagkadismaya ng FBI ay lumalaki araw-araw. Ang air pirate na iyon ay naglaho ng walang bakas. Lalo pang lumalalim ang misteryo. Ang buong Estados Unidos ay nakatutok sa kuwentong ito. Si D.B. Cooper ay naging pangalan na kilala ng lahat. Sa loob ng maraming taon, nanatiling malamig ang kaso hanggang 1980. Isang 8 taong gulang na bata, si Brian Ingram, ang nakahanap ng $5,800 na mga $20 na banknote na nabubulok na nakabaon sa pampang ng Columbia River. Ang mga serial number ay tumugma sa pera ng ransom. Muling binuhay ng pagtuklas na ito ang investigasyon, ngunit nagdulot ito ng maraming bagong tanong. Paano buplado ng pera? Ang Tena Bar ay medyo malayo sa ruta ng flight. Naghulog ba si Cooper ng ilan sa pera? O dinala lang ba ito ng agos ng ilog doon sa paglipas ng panahon? Maraming teorya, ngunit kakaunti ang konkretong sagot. Ang tanging iba pang pisikal na ebidensya ay ang itim na clip-on na kurbata ni Cooper na naiwan niya sa kanyang upuan. Pagkalipas ng mga dekada, isang forensic analysis ang nagbunyag na ang kurbata ay naglalaman ng bakas ng mga bihirang metal, titanium at cerium, na nagpapahiwatig na si Cooper ay maaring nagtrabaho sa isang specialized na industriya. Nakuha ang isang bahagyang DNA profile, ngunit hindi ito sapat upang makahanap ng tugma. Lalo pang pinatindi ng mga pahiwatig na ito ang misteryo. Tulad ng dati, ang mga pahiwatig ay patuloy na walang patutunguhan. Ang pagkakakilanlan ni Cooper ay nanatiling isang palaisipan. Nakaligtas ba si D.B. Cooper sa pagtalon sa masukal at liblib na lugar na iyon? Ito ang tanong na bumagabag sa mga investigador at bumihag sa publiko sa loob ng maraming taon.
Maraming eksperto ang nagsasabing hindi. Halos nawala ang anumang pagkakataong makaligtas dahil sa bagyo noong gabing iyon. Ang lamig, ang bilis ng pagbagsak, tiyak na napakasakit noon. At ang baku-bakong lupain, ang masukal na kagubatan, at ang mga bundok, halos imposibleng makaligtas pagkatapos lumapag doon. Gayunpaman, patuloy ang alamat. Naniniwala ang ilan na lampasan niya ang lahat ng pagsubok at nakatakas. Nagsimula ng bagong buhay, malayo sa kamay ng batas. At nilinlang ang FBI, naging isang multo sa mundo ng krimen. Mahigit 800 suspek ang inimbestigahan. Ang bawat isa sa kanila ay maaring maging bahagi ng paglutas sa misteryo ni Cooper. Si Richard McCoy Jr., isang paratrooper at veterano ng Vietnam War na may hilig sa mga matatapang na gawa. Pagkaraan ng ilang buwan, nag-hijack ng eroplano sa kaparehong paraan na nagdagdag ng hinala sa kanya. Ngunit sa kabila ng maraming pagkakatulad, sa huli ay tinanggal siya ng FBI bilang hindi si D.B. Cooper. Si Sheridan Peterson, isang Marine paratrooper at empleyado ng Boeing na may kaalaman at pagkakataon ay akmang-akma sa profile na iginuhit. Ngunit, sa kabila ng maraming pagkakaon, hindi kailanman napatunayan ng lubusan na siya si Cooper. Si Robert Rackstraw, isang veterano ng hukbo na may magulong nakaraan at kakayahang makatakas sa mga autoridad, ay isa pang paborito ng mga amateur detective. Ang kanyang misteryosong aura ay bumihag sa kanila. Ngunit, sa kabila ng masusing investigasyon, walang konkretong ebidensya ang direktang nagugnay sa kanya sa krimen. Bawat suspek ay nagdala ng mga bagong teorya, at bawat teorya ay mas komplikado kaysa sa nauna. Ngunit wala ni isa ang nakalutas sa misteryo ng kaso ni D.B. Cooper, na natiling hindi nalutas. Sinundan ng FBI ang lahat ng pahiwatig, gaano man ito kahirap paniwalaan. Ngunit ang tunay na pagkakakilanlan ni Cooper ay nanatiling isang lihim na babalot ng misteryo. Ang kaso ay naging isang matabang lupa para sa mga haka-haka, mga ligaw na teorya, at walang katapusang mga salaysay. Isang lalaking nawala sa ere na may napakaraming pera, hindi mahawakan at hindi matagpuan, ang bumihag sa imahinasyon ng publiko. Si Cooper ay naging isang uri ng anti-hero, isang maalamat na figura sa popular na kwentong bayan, naging simbolo ng katapangan, ng pagsuway sa autoridad at ng paggamit ng imposible. Ang katotohanan ay nanatiling hindi maabot, tila palaging nasa kanto, ngunit palaging nakatakas. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang misteryo na nagpapakain ng mas maraming suspense at mas maraming alamat. Bawat bagong suspek ay dagdag sa salaysay na nagpapahirap pa sa paghahanap ng katotohanan. Ang kaso ay hindi kailanman opisyal na isinara na nagpapakita ng patuloy nitong kahalagahan. At hanggang ngayon, ang kapalaran ni Cooper ay nananatiling hindi alam, nawala sa pagitan ng panahon at ng imahinasyon ng publiko. No 2016, itinigil ng FBI ang aktibong investigasyon sa kaso, pero hindi nawala ng interes ang publiko. Ang mga amateur detective, mga manunulat at mga investigador ay patuloy na naghahanap gamit ang mga forum sa internet at bagong kagamitan sa agham para mag-imbestiga. Ang mga pag-unlad sa pagsusuri ng DNA at iba pang pag-aaral ng ebidensya ay nagbigay ng bagong pag-asa, pero ang maliit na sample ng DNA na nakita sa kurbata ni Cooper ay walang katugma. Ang mga bihirang metal na nakita sa kurbata ay nagpapahiwatig na may karanasan siya sa isang napaka-espesyal na industriya. Ang mga grupo tulad ng kay Tom Colbert ay nag-focus sa mga suspek tulad ni Rackstraw, nagtitipon ng circumstantial evidence at dinala pa ang kaso sa korte para makuha ang mga file ng FBI. Ang kanilang mga natuklasan ay naging balita pero hindi kinumpirma ng FBI ang kanilang katotohanan. Mga libro, mga dokumentaryo at mga podcast ang nagpanatili sa kwento. Sa bawat bagong teorya, muling nagiinit ang debate. Ang kaso ay naging isang popular na phenomenon. Ang paghahanap sa pagkakakilanlan ni Cooper ay nagpapatuloy, pinapaganang kuryosidad at ng kagustuhang lutasin ito. Hindi pa rin nalulutas ng modernong agam ang misteryong ito. Ang alamat ay nananatili, ang misteryo ay nananatiling hindi nalulutas. Ang kaso ni D.B. Cooper. Isang pangalan na, sa sandaling marinig mo, ay nagdadala sa isip ng mga larawan ng matatapang na pagnakaw at mga misteryong hindi pa nalulutas. Ito ang pinakamalaking hindi nalutas na pagdukot sa eroplano sa Amerika. Isang tunay na palaisipan na nagpagulo sa mga investigador sa loob ng maraming taon at nakakuha ng imahinasyon ng mga tao sa loob ng mga dekada. Binago nito ang paglipad magpakailanman. Ang mga metal detector,
na ngayon ay isang pangunahing bahagi ng paglalakbay sa eroplano, ang pag-screen ng bagahe. Ang lahat ng ito ay naging kinakailangang hakbang sa seguridad sa mga paliparan sa buong mundo. At ang Cooper Vane, isang pagbabago na pumipigil sa pagbukas ng mga hagdan sa likod habang lumilipad, ang lahat ng ito ay resulta ng mapanganib na gabing iyon. Ang kuwento ni Cooper ay isang kuwento ng katapangan, ng hayagang pagre-rebelde laban sa sistema, ng misteryo na nababalutan ng mga tanong na hindi nasasagot at mga haka-haka, at ng isang alamat na isinilang mula sa hindi nalalaman. Siya ay ginawang bayani ng bayan, isang icon na laban sa sistema, isang rebelde na niloko ang sistema. Naglakas loob siyang hamunin ng autoridad at naglaho na parang mahika, ngunit mahalagang tandaan na gumawa siya ng isang seryosong krimen at inilagay sa panganib ang mga buhay. Ang kanyang mga aksyon ay nagkaroon ng tunay na kahihinatnan para sa mga taong kasangkot. Ang katapangan ng mga tripulante ay madalas na natatabunan ng alamat na ito. Ang kanilang tapang sa harap ng panganib ay kahanga-hanga. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang posibilidad na malutas ang kaso. Sa bawat taon na lumilipas, lumalamig ang mga pahiwatig. Napakakonti ng pisikal na ebidensya na nag-iiwan sa mga investigador na walang matibay na pahiwatig. Ang mga saksi ay pumanaw na ang kanilang mga alaala ay lumabo sa paglipas ng panahon at humina ang alaala. Lalo pang lumalayo ang katotohanan sa bawat araw na lumilipas. Gayunpaman, patuloy ang pagkaakit nito. Ang misteryong ito ay patuloy na umaakit sa mga bagong henerasyon. Ang kuwentong ito ay umaakit sa ating pagkahilig sa hindi alam at gayon din sa pagkaakit sa imposible. Umaakit ito sa ating pagnanais na maniwala sa pambihira. Si D.B. Cooper ay bumababagabag sa alamat ng Amerika na parang multo. Isang figura na parang multo na nanatili magpakailanman sa ating kolektibong alaala. Nagpapatuloy ang debate, sino siya? Ano ang nagtulak sa kanya na gumawa ng ganoong katatangan? Nakaligtas siya o nilamon siya ng walang humpay na kalikasan? Ang kasong ito ay patunay sa kapangyarihan ng misteryo. Isang paalala na ang ilang tanong ay maaring hindi kailanman masagot. Ito ay isang kuwento na ayaw matapos. Ito ay isinasalaysay at muling sinusuri sa bawat henerasyon. Ang lalaking naglaho sa isang gabing may bagyo na nag-iiwan lamang ng mga tanong at haka-haka ay buhay pa rin ngayon sa ating imahinasyon. Isang simbolo ng walang katapusang pagkaakit sa hindi alam. 472 bagong file ng kaso ng FBI ang isinapubliko. Noong Marso 2025, inilabas ng FBI ang 472 pahina na dati ay kumpidensyal mula sa mga file ng kaso ni D.B. Cooper. Ang mga dokumentong ito ay nag-aalok ng bagong impormasyon tungkol sa masusing paghahanap sa mga suspek at detalyadong investigasyon na sumunod sa pagdukot. Bagaman ang mga file ay lubhang na-edit, nagbigay pa rin sila ng liwanag sa lawak ng mapagsisikap ng FBI at maaring magbigay ng mga bagong pahiwatig sa mga investigador at mahilig. Ang alamat ni D.B. Cooper ay patuloy na nabubuhay, na umaakit sa atin sa pinaghalong katotohanan, kathang-isip at walang katapusang misteryo. Kalahating siglo na ang lumipas, patuloy pa rin tayong nagtatanong ng parehong mga tanong. Sino si D.B. Cooper? Isang kriminal, isang alamat, o isang lalaki na naglaho lang sa kasaysayan? Maaring nawala na ang katotohanan, ngunit nananatili ang misteryo. Ano ang iyong teorya? Sabihin sa amin sa mga komento sa ibaba, at kung mahilig kang maglutas ng mga totoong misteryo, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Wonders para sa mas maraming kamanghamanghang kuwento tulad nito mula sa buong mundo.